ka, gawin mo nga itong washing machine namin. First of all, hindi ako smart at hindi rin ako IT student. Good day everyone! I'm Milford Asitadeo from PSIS A1 and ituturo ko sa inyo ang mga basic knowledge about logic formulation, trace of the learning outcomes. Discuss the program logic formulations, identify and explain each step involved the programming cycle. Explain the use of algorithm and document the procedure of pseudocode. Before all of that, ano nga bang computer program? A computer program, also known as a software program or design program, is a sequence of instructions written to perform a specific task for a computer. Parang recipe sa pagluluto kung saan ang program ay nagsasabi sa computer kung anong dapat gawin o hakbang ang susunod para makuha ang tamang result. Example na lang nito ay Microsoft Word, pagkuha ng documents in PDF, mobile games like Mobile Legends, yan ang mga example ng computer program. And dito naman tayo sa programming cycle. Number 1, problem definition. Aalamin natin kung ano yung problem. Second, problem analysis. And of course, alam natin kung anong problem at ano yung mga possible factors nito. Number 3, algorithm development. And yes, pagbuo ng algorithm, mag-discuss natin ito mamaya. And lastly, coding and debugging. Paggawa or pag-i-input ng code at pag-debug or pag-aayos nito. So, what is algorithm? It is a step-by-step problem-solving procedure, especially an established recursive computational procedure for solving a problem in a finite number of steps. Sa madaling sabi, ito ay paraan na process kung paano gagawin ng computer ang isang gawain or task. And what are the characteristics of algorithm? Number 1, specify each step or instruction exactly. Number 2, there must be a finite numbers of steps. And number 3, there must be an output. Let's move on and talk about pseudocode. Pseudocode, generic way of describing an algorithm without use of any specific program language syntax. It can't be executed on a real computer, but it is modeled and resembles real programming code. It is written in roughly the same level of detail. Ang pseudocode ay isang paraan ng pagsulat ng mga step or process ng isang program. Ginagamit ito ng mga programmer upang magplano, magdesisyon, mas madaling maunawan ang daloy ng isang program bago ito isulat sa totoong programming language. If student's grade is greater than or equal to 60, magpiprint sila ng pass. If student's grade is less than 60, magpiprint naman siya ng fail. Procedure ay general algorithm. One can use pseudocode. Define the algorithm successively to get step-by-step detailed algorithm that is very close to a computer language. Ginagawa ito para mas mapino at mas malinaw ang pag-ambang ng algorithm hanggang sa madali na itong isa-isalin at totoong programming language tulad ng Java. Pseudocode is an artificial and informal language that helps programmers develop algorithms. Pseudocode is very similar to everyday English. Ang pseudocode ay isang artificial na tumutulong sa mga programmer na bumuo ng mga algorithm. Ang pseudocode ay English language, kaya madaling maintindihan at magamit sa pagplano ng mga hakbang ng isang program bago ito isulat sa tunay ng programming language. Ang flowchart ay isang paraan ng paglalarawan ng isang process. Pinapakita nito ang sunod-sunod na hakbang ng isang gawain o program gamit ang mga shapes and arrows upang maunawaan kung paano dumadaloy ang mga operations o decisions. Flowchart symbols: thermal block, process, input and output, condition and decision, initialization, on-page connectors, flow lines, off-page connectors, and documents. Kailangan sa flow lines ay arrowhead upang mas lalong maintindihan yung daloy ng isang flowchart. Thermal block. Basically, ito yung oval shape na ginagamit sa start at end ng isang flowchart. Initialization block.
Ang initialization block ay bahagi ng isang program kung saan itinatakda o inilalagay ang mga initial values ng mga variable bago gamitin sa ibang bahagi ng code. At ito ay hexagonal shape. Process block. Ito ang bahagi kung saan ginagawa ang mga utos o hakbang ng program matapos ma-initialize ang mga halaga at bago ipakita ang result. Rectangle naman ang shape nito. Input and output. Kapag ang isang program ay tumatanggap ng information o input, like nag-type ka ng name or number, ipaprocess ito ng computer at magbibigay ng result o output. Condition or decision block. Ito ang bahagi ng program flowchart kung saan sinusuri o tinatanong ang isang condition upang malaman kung ano yung tamang way. Yes or no or true or false. Dito naman tayo sa on-page and off-page connectors. Ito ay ginagamit sa isang page ng flowchart upang ipagpatuloy yung flow ng process at hindi magulo ang diagram. Dito naman tayo sa example. So start, then sa initialization block ay age is equal to 18. And then sa process block naman ay age is equal to age plus 5. Then display age, then stop. Decision structures. Conditions are statements that result to a Boolean value. The Boolean value may either be a true or false, 0 or 1 value. Conditions are categorized into two. Number 1, logical operators. Number 2, relational operators. Conditional statements. Three basic logic operators that can be used for conditional statements. And, not, or. And, or. Commonly used logical operators. And, not. A logical operator that negates the result of the Boolean value. Truth table. True is equal to T or 1. False is equal to F or 0. The not operator reserves the logic or result of a certain condition. Ito naman ang example ng conditional statements. So, meron tayo ditong truth table. Sa condition A is false and sa condition B is false din. So, automatic, A and B is false, tsaka A or B is false na rin. Dito naman tayo sa second table, condition A is false, condition B is true. Sa condition A and B is false tayo kasi meron ng false. And then dito naman sa condition A or B is true dahil A or B. Pangatlong table naman tayo is condition A is true, condition B is false. So A and B is false and A or B is true. And then sa last, condition A is true, condition B is true. Of course, condition A and B is true and A or B is true. Relational operators. Ang relational operators ay ginagamit sa programming upang ikumpara ang dalawang values. Example ng relational operators. Less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, is equal to, and not equal to. More on decision box. It should be noted that what you place inside the diamond box are conditions that's either result true or false. So, kailangan natin, ang ilalagay lang natin sa decision box is ang sumasagot sa tanong na true or false lang. Note, you must be able to represent it in mathematical form. Hindi mo kailangan ilagay yung word by word mismo. Kailangan in a mathematical form siya lalagay sa decision box. Single alternative selection structure. A decision box may not necessarily have to do something for both the true path and the false path. Example, if x is greater than y, then print x. Dual alternative selection structure. It performs two different things when the condition is true or false. Example, if x is greater than y, print x, otherwise print y. So basically, pag tama yung condition, magpiprint siya ng x. And then pag mali naman, automatic magpiprint siya ng y. So, dito naman tayo sa multiple decision boxes. So start, x is equal to 0, get x. So dito sa decision box, x is equal to 1, then pag yes, magpiprint siya ng hello.
Pag no, then dito tayo sa another decision box. So, x is equal to 2. Pag yes, magpiprint naman siya ng high. Pag hindi ulit, another decision boxes. So, x is equal to 3. Pag yes, magpiprint siya ng by. Pag no, and wala na tayong decision boxes, magpiprint naman siya ng invalid. Then, end. Looping construct. Ang looping construct ay isang bahagi ng program na inuulit-ulit ang isang set ng mga utos hanggat totoo ang isang kondisyon. Ginagamit ito kapag kailangan gawin ng paulit-ulit ng isang process, tulad ng pagbibilang o pagpaprocess ng data. By adding an action within the repetition that changes the value of x. So, paano nga ba ito gumagana? Here's the step-by-step process. So, start the loop, then check ang condition. Kung true, then execute ang code. Pagtapos, babalik ulit sa condition. Kung false, saka lang titigil ang loop. Ang multiple loops ay tumutukoy sa paggamit ng dalawa o higit pang mga loop sa isang program. Karaniwang may loop sa loob ng isang pang-loop, tinatawag ding nested loop, o magkakasunod na loop na ginagamit upang ulitin ang mga utos ng maraming beses. And yun, alam niyo na basic about logic formulation. See you soon!